Hi guys, I'm your Ate Pat, muling nagbabalik. Eto nga pala yung unang sahod natin sa Facebook! Ang dami nga nagtatanong kung bakit daw yung tindahan naming pasarado na biglang nabuhay. At ito na nga dito ko na nga sasabihin para sa mga marites dito sa amin. Kumbaga napaka-i-issue ba naman kasi. Kesyo ganito daw porkit nakarating sa Japan biglang gumanday tindahan at napuno ng tinda. Abay meron daw ako nabingwit na hapon. Abay, may boyfriend po ako. Sa katunayan nga po ay nasa barko siya nagtitraining. Nang umuwi nga ako dito sa Pilipinas ay ilan lang din yung nauwi kong pera. Diyos may marawal, wala pa nga ata sa 5,000 yun eh. Abay kasi nga lagi ko nababanggit sa vlog ko sa Japan. Puro nga kami gastos. Ang dami ba naman kasing budol. Nabigyan nga kami ng allowance, gastos agad. Alam nyo, late ko na na-realize na kung hindi ako gumastos, marami din akong perang naiuwi dito. Pero by the way, nangyari na yun at nag-enjoy naman ako sa ginawa ko. Balik na nga rin tayo sa renovation ng tindahan namin. Pag-aayos nga at pagpapaganda ng tindahan ay kami-kami lang din yung gumawa. Sa pag-aayos nga at pagtatambak ng mga buhangin sa likod ay kami nga ni Pati ang gumawa at yung mga kalaro ni Pati. Mga buhangin kasi na ibinagsak dito sa harap namin. Doon kasi pinapark yung XLT. Kaya kailangan lahat ng buhangin na binuhos itatambak namin sa likod. Sa pagsasalandra nga or pagpipino ng buhangin ay kami ni Nanay ang gumawa. Sa pagpapalitada naman ng tindahan ay si Tatay. Sa pagpipintura naman ay 4 kami. Si Nanay, si Tatay, ako at si Pati. Hindi naman kami sabay-sabay nagpintura. Pag nga napagod yung isa, ay yung isa naman. At pag busy nga ako, ay sila naman. Busy-busy yan baga. Diyos mayo marimar. Ayan nga yung kapatid ko at yung pinsan ko. Hulaan nyo nga kung anong sinasayaw nila dyan. At ayan nga, napagod na ako sa pagpapala. Kaya sabi nga ng pinsan kong si Intet siya naman daw. Okay, sige, pagbigyan. Go! Ang dami nga nagsasabi na mag-vlog daw ulit ako. Nag-PPM na mag-vlog daw ulit ako. At nung nabalitaan nga nila na mag-vlog ulit ako, excited na daw sila sa vlog ko. Hindi ko pa nga alam kung ano yung mga eco-content ko, kaya eto nga munang renovation ng tindahan namin. At kung bakit nga biglang gumanda yung tindahan namin. Ang dami na nga rin pinagdaan ng tindahan namin na to, Diyos may marimar. Sa mga hindi nga nakakaalam, kami nga ng boyfriend ko yung nagpatayo na to. Pero since nabibisi naman kaming dalawa, pinasa na namin kila Nanay at Tatay. Tapos hindi rin natutukan ng maayos kasi ang dami nga naming bayarin that time at nagsabay-sabay nga sila. Pero ngayon nabigyan ulit kami ng opportunity para pagandahin yung tindahan at para punuin ng paninda. Hindi na nga namin to papabayaan nila Nanay at Tatay. Tinututukan na nga namin siya ng maayos para mas lalong lumago pa at mas rumami pa yung tinda namin. Pero ito na nga guys, sasabihin ko na kung bakit gumanda yung tindahan at sobrang daming laman. Gusto ko lang din sabihin na joke nga lang din yung first sahod sa Facebook. Sabi nga ng pinsan ko, H-A-H-A-H-A ha. Baka maniwala kayo na first sahod ko sa Facebook ha. Wala akong maipapautang. Abay natimos na po yun. Winuhos po namin lahat sa tindahan. Ito na nga, sasabihin ko na talaga. Pero wag na pala, next vlog na lang. Eto na, seryoso. Gusto ko lang mag-thank you kay Mama. Si Mama siya ang reason kung bakit gumanda at napuno yung tindahan namin. Nagsimula nga ang lahat simula nang makarating ako sa Japan. Kung hindi dahil nga kay Tita, hindi ako makikilala ni Mama at hindi ko siya makikilala. Kaya thank you so much kay Tita. Sobrang saya ko po, lalo na yung pamilya ko. Thank you Ma sa lahat ng tulong mo sa amin. Sobrang napasaya niyo po yung family ko Ma. At alam ko na masaya din po kayo pag masaya kami. Sinabi mo yan Ma, pag masaya kami, masaya ka. Noong mga time nga na yan ay papunta na kami sa Friendship para mamalengke. Sa Friendship nga sa Talavera, dun mas magandang mamili ng pangtinda. Habang papunta nga kami ay sinalubong namin yung malakas na ulan. Abay, ang dilim na nga ng paligid niyan. Parang yung ano, dumilim man ang paligid ay ikaw pa. Hoy, hindi ganon. Grabe nga yung araw na yan kasi ang lakas ng ulan at malakas pa rin yung hangin. Meron nga rin kami nadaanan na naputol na puno. Saglit nga rin din yung buhos ng ulan na yan pero ang lakas. Meron na nga rin binahang kalsada. Abay, grabe naman yung ulan na yan. Diyos mayo marimar.
At eto nga't nakarating na nga kami at mamimili na nga kami. Naghiwalay nga kami ni nanay dyan. Kasi dun daw siya sa mga tinapay, dito ako sa mga kapit dilata. Para nga daw hindi kami gabihin at para mabilis. Noong mga time nga na yan, gutom na rin kami. Wala kaming kain simula maga. Pinaghahandaan din kasi namin yung kakainan namin ngayon na Only Wings. Abay si mama kasi sabi, treat ko daw yung family ko pag namalengke kami, kumain daw kami sa labas. Pinagkukuha na nga namin lahat ng mga kailangan kunin dyan. At yun sa tingin namin na pwede talaga ipangtinda sa amin. Abay nakakailang cart na nga kami dyan, Diyos may marimar. Tuloy pa rin, kailangan punong-puno yung tindahan. Pero yung ibang kailangan nga namin ay wala dyan. Nagkaubusan na daw kasi ba naman ang daming namimili dito. Ayan nga yung cart na ginamit namin ay kulang pa yan. Tingin ko nakapitong cart kami dyan kasi hindi pa nasama yung alak at yung ibang kinuha pa namin. Yung ibang wala dyan ay dun ako namili sa bayan sa amin. Guys, wag nyo nang pansin yung tilaok ng manok. Wala na tayo sa Japan ha, nandito na tayo sa Philippines. Pero pag nainis talaga ako sa tilaok ng manok, tinola talaga sa akin yan. At ayan nga, after how many hours ay natapos na tayo mamili. Yan nga ay kulang pa, hindi pa nga kumpleto. Yung iba nga ay dito ko bibilin sa bayan namin. Paulit-ulit na lang tayo. Ay, hindi ganon, self. Yung mga oras nga na yun ay gutom na talaga kaming lahat. Baka na naman sabihin mo na ako lang yung gutom. Halika dito, tanungin mo sila. Nanggigigil na talaga ako, Diyos Mayo Marimar. Yung mga time nga na yun ay papunta na kami sa kakainan namin. At malapit nga lang din ito sa pinamilihan namin ng paninda. At eto na nga, finally, nakarating na kami. Inantok na yung tatay ko, kakahintay sa pagkain. At eto pa, gutom na nga rin at sabaw na nga lang yung inulam. Diyos may marimar tayo, wag ganon. Sobrang dami ko nga in-order dyan at napalis na nga ni kuya yung pitchil namin. Diyos may marimar, matindi-tinding pagsasabakan to. Hala, gutom na talaga kami nung time na yan kaya marami akong in-order. Pero feeling ko parang lugi kami. Kasi yung pagkain nakikita nyo sa lamesa, yan lang yung kinain namin. Hindi na kami nakapag-andi ng chicken. Nabigla nga yung tiyan ko dyan, nakakainis. Carbonara nga yung una kong in-order, nakain ko siya. Pero nung gusto ko nang tikman yung spaghetti, hindi na talaga kinaya. Binigay ko na kay nanay, kainis. Habang ini-edit ko nga ito, nagugutom na naman ako. Diyos Mayo Marimar, bakit gano'n? Tulog na naman ang tatay ko, pero hindi siya natulog sa kakahintay. Sa busog siya inantok. Kita nyo yan, ganda ng smile ng tatay ko. Kanina nakabusangot yan kasi gutom. Abay, eto na nga nangyari sa XLT. Ditulak na, Diyos Mayo Marimar. Buti nga may mga taong mabubutit mababait. Kaya thank you sa inyo kuya sa pagtulong na mapaandar yung XLT. Arigato gozaimasu po kung sino man po kayo. Maraming salamat. At makakauwi na po kami ng busog. Meron pa tong part 2. Bye!